mga soft drinks niya. Ito yung mga ipinandi-deliver niya. Oh, wait lang ha. Sige, pakita ko sa inyo. Pag akyat ng tulay, mismong taas ng tulay, ginagawang paradahan ng mga trucks, trailer trucks, container van trucks. Diyan daw kasi sila ipinapapark ng mga parking attendant, which is dito sa Maynila or kung saan ka naman mapunta or makapag-park. Kapag meron kang ticket ng parking mo, kung saan ka man nag-park, at may tatak kung saan ka man city naroroon or nakapark, you feel safe. Prove to. Ayan 2 lanes. Ito, ganda pa ng sasakyan niya One of the major thoroughfare din kasi yung balot na yan, gawa ng yung mga taga Malabon, galing mga pier. Dito talaga dumadaan yung mga trucks o yung pera na na-allocate or nababudget sa mga operations nila. And then pagdating ng ilang araw, see? Isang buong lane yung sakop nila. Sinakop na nila yung sidewalk, sinakop pa nila yung daanan. Kita nyo yan? Diba? Kung makikipag-away si Gabriel ko dyan, wala, sayang lang yung pakikipag-away niya. Diba, ang lala. What is up guys? So for today's video mga ka-J channel ko, by the way, ito nga ho pala yung tsura ng ka-J channel nyo. At sa mga legit followers or subscribers natin dyan, or isa sa mga pioneer na mga subscribers ko dyan, maraming salamat po for continuing supporting me at pagbalik dito sa channel natin. Unang-una, bakit gusto kong bumalik sa ganitong niche or sa ganitong klaseng vlog dito sa YouTube natin? Nakita nyo naman, nag-upload na tayo ng ibang topic or ibang niche dito sa platform natin. Unang-una guys, 27 years old na ako. Nadatnan ko ilang era na ng pamumuno dito sa Maynila. Nadatnan ko din naman personally ang first term ni Mayor Isko dito sa Maynila. Nakita ko yung kaayusan, nakita ko yung mga pagbabago ng mga lugar na pwede naman pala linisin, After that, we transition into another mayor, which is si Mayor Hani Lacuna, na kung saan very evident naman talaga, at ako na taga Maynila, hindi ko matatago, na marami talaga nagbago, maraming bumalik sa dating gawi, maraming bumalik sa makalat na lugar, Ngayon, I will serve you a video dito sa Maynila kung saan ipapakita ko sa inyo, guys, pati na rin yung mga tinrabaho ng mga MMDA this past few months dito by Dada Ku and Gabriel Go dito sa Maynila. Titingnan natin kung nalinis nga ba talaga nila, or kung nalinis nila, bumalik nga ba talaga yung mga tao, yung mga obstructions or yung mga illegal parking na kung saan nga binansagan na ang Maynila bilang isang malaking parking, City of parking nga nga nila, Titingnan natin ngayon. At samahan nyo ako kung saan tayo makakapunta ngayong araw. But before this video really start, please help me mga ka-DJ channel ko. Guys, ikaw na nanonood sa akin, 68,000 subscribers na tayo. Please help me guys to reach 100,000 followers or subscribers dito sa YouTube. I want to get that silver play button mga ka-J channel ko, So bago natin umpisahan to, please hit like, comment, and subscribe. At umpisahan na natin tong video na to guys. In 3, 2, 1. Alright, back to the road guys. Ito yung dating dito, Gregoria de Jesus na school. Bato na ngayon, ayun yung luma Gregoria de Jesus. Punta tayo ngayon dito sa may balot guys, boundary ng Manila and Navotas. May ipapakita ko sa inyo na recently hindi na kaya or hindi na pinapakailaman halos ng local government mismo ng Maynila. Ang paano naman kasi, ang utos daw ng Maynila, or let's just say na approved daw na paparadahan ito ng mismong government ng Maynila. Mismong sidewalk guys papakita ko sa inyo. By the way, sa mga titas natin dyan, ito nga pala yung loob papuntang Del Tiero. Yan, wait lang, dito tayo daan para mas lalo kayo ma-familiarize dito sa mga dati nyong lugar. Yan, binabasa ko yung mga comment nyo so that I feel more connected sa mga nanonood sa akin, diba? Dati ko rin tambayan to noon na high school ako. Dito ako nag-high school sa may Lacandula High School. Isa to sa mga puntahan namin kapag wala ng klase or kinakat yung klase. Ayun guys, Del Tiero. To, bago to guys, yan bagong gawa, Dati praktisan lang ng mga bata yan sumasayaw dyan, Ngayon sarado na. Bigyan na ng bato. Punta tayo rito.
Ngayon, sa ikatlong problema na pupuntahan at papakita ko sa inyo, maybe ito na nga talaga ang ikatlong problema na meron ng Maynila. Ang sidewalks na ginawang parking, ang kalsada na ginawang parking, tapos bigla na lang may lalapit sa inyo mga parking attendant. Kuno, hindi na natin alam, hindi na nga natin verified kung talagang ano ba sila legit na taga City Hall or legit na parking attendant. Guys, I need your help. Comment down below, no, kung ano nga ba talaga ang requirements o kailangan para ka maging isang certified parking attendant dito sa Maynila. Kasi meron lagi silang ticket Take note guys ang parking ho dito sa Maynila, lalo na sa mga sidewalks na yan, ay kakahalaga ng flat rate 50. Alright, 50 pesos guys. Dati 20 lang yan, naging 30, ngayon 50. Ito ipapakita ko sa inyo. This road is under by the jurisdiction of Manila. So ibig sabihin in layman's term guys, dapat ito ay nililinis, inaayos mismo ng gobyerno ng Maynila. Pero ayun nga, madami ng concern, marami nang nagrereklamo na kesyo pinababayaan na ng gobyerno ng Maynila. Then doon nag-take action ang national government. May pumunta national agency dito, which is the MMDA, Metro Manila Development Authority. Pumunta sila Gabriel Go dito, kiniklearing lahat ito. Actually ayaw ni Mayor Escuto yan yung mga trucks na yan, hindi naman kasi ito paradahan Tapos pagbaba pa mismo ng tulay, which is talagang accident prone area. Diba ang lalaki niyan? Meron naman talagang existing law, rules and regulations. Ang kaso nga lang, well, hindi naman natin totally ma-i-blame sa nagpapatupad ng batas, Tama ba ako nang nagamit na term doon? Well, anyway, hindi naman mo totally 100% ma-i-blame, sa nagpapatupad ng batas. Nasa mga tao din kasi. Kita niyan yung mga obstruction sa gilid, na imbes na gagamit pa yung isang linya. Kita niyo yung mga illegal parkings na yan. Di ba, sana kung maintindihan mo pa kung kotse or so whatever. Hindi trucks, 16-wheeler trucks, container van trucks. Ito, isa to ang harapan ng ospital ng Tondo or Tondo Hospital. Dalawa kasi ang Tondo Hospital dito. Isa sa Abad Santos, isa dito papuntang Navotas. Yan kita nyo yung parking na yan. Dito tayo. Gilid tayo lang. Yung mga parking na yan, mostly sila ay mga doktor or nurse. Kagaya nun, meron pang plate number ng registered nurse or doctor. Doctors on call. Ayan Diyan daw kasi sila ipinapapark ng mga parking attendant, which is dito sa Maynila or kung saan ka naman mapunta or makapag-park. Kapag meron kang ticket ng parking mo, kung saan ka man nag-park, at may tatak kung saan ka man city naroroon or nakapark, you feel safe. Bakit? Kasi approved and certified parkingan talaga to ng Maynila. Pero itong sidewalks na to is under by jurisdiction din ng mga MMDA. Meron ditong MMDA na na signage I don't know kung tinanggal na nila. Ngayon nagtatanong si Gabriel Go last time, bakit at sinong nagpapayag sa inyo magpa-park dito? Meron bang ticket? Unang tanong, meron bang ticket? Meron. Pinakita yung ticket. Pero bakit in-approve ito? Ano nangyayari? Bakit in-approve to? Ayan 2 lanes. Ito, ganda pa ng sasakyan niya 2 lanes, di ba? Maintindihan mo kung isang bangketa or isang linya lang pero hindi. 2 lanes yan. Tapos, ang mahirap pa nito, daanan to, gateway to ng mga truck from pier. Alright? From pier ikot tayo. At tendency netong mag-cause talaga ng traffic, lalo na pag peak hour. Ngayon guys alauna na ngayon, 1:30. See? Tondo Medical Center. May times pa na hanggang dito guys sinasakot nila yung parking. This is Balot Tondo. One of the major problem ngayon dito sa Maynila, illegal parkings, sidewalks, obstructions. You see that? Di ba? Ngayon, punta tayo dito, samahan nyo ako, ikutin natin tong Ugbo, Kapulong at papuntang pier. Kapag galing kayo doon sa may Tondo Medical Center, bago umakyat ng tulay, ayan, tulay wait lang sige, pakita ko sa inyo. Mayor Isko, alam ko at tandang-tanda ko pa noon, isa to sa mga ipinagbabawal at kinalawit nyo noon. Pag akyat ng tulay, mismong taas ng tulay, ginagawang paradahan ng mga trucks, trailer trucks, container van trucks. Left and right. 'Di ba?
Tell me guys and correct me if I'm wrong. If hindi ipinagbawal yan ni Mayor Isko, pero ako tanda-tanda ko, pinagbawal yan. Yan o. See that? Illegal parkings dito sa sidewalks. Local government and MMDA way back before, hinuhuli yan. Alright? Ito lang, lately lang, last month, noong nakakapanood pa tayo ng mga vlog ni Dadaku, no, sa operations group ni Gabriel Go. Bawal to, hinuhuli to lahat guys. Kasama pa nga nila yung mga SCOG eh. Special sidewalk clearing operations group. Oh. Diba? Left and right. Lalo na sa gabi. Isipin nyo na lang, gabi guys, nakaparada yan. Isang buong kahabaan na yan, puro truck. One of the reason bakit naglipana na naman yung mga ganyang parkings, obstructions, hindi na natin pakukomplikaduhin pa yung buhay natin, Maybe because wala na kasi talagang umiikot, wala naman na talagang nanguhuli sa kanila. Kung may nanguhuli man, less na lang yung opportunity na madatnan sila dyan. Una-una bakit? Baka naman kasi once a month lang nag-iikot or nalalagyan na nila. Yun lang yun. Well, let's give them a benefit of the doubt, no? Na baka nga lang hindi talaga sila natsyempo. Ugbo. Yan guys, ugbo yan. Ito nyo yung basura, oh. Hindi pa nakahakot. Anong oras na? Alauna na. Mag-alas 2 na nga. One of the major thoroughfare din kasi yung balot na yan. Gawa ng yung mga taga Malabon, galing mga pier. Dito talaga dumadaan yung mga trucks. Tapos, pagdating mo dito, magkakaroon ng ganyang congestion. Parking sa sidewalk, truck sa sidewalk. Talaga nga namang magta-traffic yan. Liko tayo dito sa may right side natin, going to pier. Maipapakita ulit ako sa inyo rito. Yan natin ha. Oh. This is going to pier ha. Tingnan nyo yan, oh. Kung gaano kalala. Dati, may nabasa ako sa comment natin. Maraming salamat nga pala sa pagpapaalala sa akin, no? General Magdaluyo, Colonel Magdaluyo, at saka si General Sukat, yung naglilinis dito noon. Nakalimutan ko kasi kagabi sa vlog natin. Pero look at this. Oh. Katanghaliang tapat ito ha. Oh. Diba? Uulit-ulitin ko ng ilang beses guys, daanan to ng mga truck. Tapos tingnan nyo naman yung mga obstruction sa gilid. Nakakaawa din naman, gibain na lang ng basta-basta. Pero hindi eh. Sayang lahat ng effort. Sayang yung funds or yung pera na na-allocate or nababudget sa mga operations nila. Oh. And then pagdating ng ilang araw, see? Oh. Isang buong lane yung sakop nila. Sinakop na nila yung sidewalk, sinakop pa nila yung daanan, no? Kita nyo yan? Oh. Diba? Kung makikipag-away si Gabriel Go dyan, wala, sayang lang yung pakikipag-away niya. Diba? Ang lala. Ito, pa-R10 tayo. One of the notorious streets or road dito sa may Tondo, na kung saan ay talamak talaga ang hindi holdapan eh. Snatchan na mga gamit sa taas mismo ng trucks na dumadaan dito. When in fact before, nung si Mayor Isko ang mayor natin dito, talaga nauubos yun. Diba? May mabibidyohan, may mahuhuli. Talagang ipapahanap ni Mayor Isko yun kung saan man siya lungga nakatira dito sa Tondo. Perfect example na sinasabi ko kung gaano katalamak ang mga obstructions dito sa kalsada ng Maynila. Kita nyo to? Truck siya, nagbababa siya ng mga soft drinks. Ito yung mga soft drinks niya. Ito yung mga ipinandi-deliver niyang ito yung mga ipinandi-deliver niyang tricycle. Oh, tingnan nyo kung nasaan na. Halos isarado na nila yung buong kalsada or yung buong lane. Wala kasi sumisita, walang nanguhuli. Diba yan oh? Oh, malinaw na malinaw. Isang buong kalsada para lang sa pagbababa nila ng mga nila, products nila. This is the Manila right now. I hope on our future days dito mabalik ulit natin sa kalinisan to.
Hindi man agad-agad, hindi man overnight, 'di ba? Hindi naman sabi nga ni Mayor Isko natin, no, hindi naman ito overnight problem. Nag-build up to eventually. At hindi naman to pag upo ko kinabukasan ayos na agad. Day by day, guys. Step by step, little by little. Maayos din to. Dahil nakita na nating maayos to noon. Oh, dito tayo. Back to base tayo, guys. Isa lang ang na-realize ko. At sana, naipa-realize ko din sa inyo, no? Sa trip natin ngayon or sa lakad natin ngayon. Na-realize ko na ang laking sayang nun sa budget ng gobyerno, no? Biruin mo, pinopondohan nila itong mga agency na to. Pinopondohan nila itong lakad na to. Pinasasweldohan nila itong mga taong to na nagpapatupad or nag-a-apply ng existing law naman talaga dito sa syudad natin or sa mga lugar, hindi na lang dito sa Maynila. Tapos, palipasin mo ng 3 araw, 1 linggo, 2 linggo, wala na, limot na ulit nila. Back to zero ulit, back to obstruction ulit, and then what? Ulit-ulit, balik ulit sa cycle na popondohan ulit ng gobyerno itong mga agency na to para linisin ulit sila. Ngayon, saan may problema? Sa consistency ng gobyerno or itong mga taong pinagpapatubaran ng batas? Comment down below, guys. I think dito na natin tatapusin muna itong pagbablog natin dito sa Maynila. And I hope you're eating your breakfast or lunch while watching these updates dito sa Manila, no? So that is it for this vlog again, mga ka-J Channel. This is your John Jericho Jacob, your daily vlogger, signing out.